Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Ang aralin natin ay tungkol sa mga tambalang salita. Ang layunin naman natin sa linggong ito ay nakikilala ang mga tambalang salita at mga kahulugan nito. Bago tayo mag-umpisa ng ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang aralin. Panuto, ikahon ang salitang naglalarawan o pang-uri sa pangungusap. Una, masipag ang mga bata sa pagsagot ng kanilang mga modules. Ikalawa, malamig ang tubig sa balon. Ikatlo, malinamnam ang cake na ito. Ikaapat, bumili ng bagong damit si ate. At ikalima, ang mangga ng Gimaras ay matamis. Ano ang inyong sagot? Tara, sagutan na natin. Una, masipag. Ikalawa, malamig. Ikatlo, malinamnam. Ikaapat, bago. At ikalima, matamis. Ngayon naman mga bata ay pagmasdan ninyo ang nasa larawan. Ang unang larawan ay ang balat at ang ikalawa naman ay ang sibuyas. Kapag pinagsama natin ang dalawang salitang ito, ay mabubuo natin ang salitang balat sibuyas, na ang ibig sabihin ay madaling mapikon o iyakin. Ang susunod naman na larawan ay tenga at kawali. Kapag pinagsama natin ito, ay mabubuo natin ang salitang tengang kawali, na ang ibig sabihin ay nagbibingi-bingihan. Ang susunod naman ay boses at palaka. Kapag pinagsama ang dalawang salita, ano ang mabubuo natin mga bata? Tama! Boses palaka. Ano kaya ang ibig sabihin ng boses palaka? Tama! Ang boses palaka ay sintonado o pangit kumanta. Ano kaya ang tawag natin sa mga nabuo nating salita mga bata? Gaya ng balat sibuyas, tengang kawali, at boses palaka. Tama! Ang tawag natin sa mga nabuong salita ay mga tambalang salita. Alamin natin mga bata kung ano ang tambalang salita. Ang tambalang salita, ito ay dalawang salitang pinagsama upang makabuo ng isang salita. Ang tambalang salita ay mayroong dalawang uri. Ang tambalang ganap at ang tambalang di ganap. Alamin natin ang pagkakaiba ng tambalang ganap at di ganap. Ang tambalang ganap ay nagkakaroon ng bagong kahulugan ang mga salitang pinagtambal. Halimbawa, bahag at hari. Ito ay dalawang magkaibang salita, ngunit nang ito ay pinagtambal, ito ay nagkaroon ng panibagong kahulugan, na ang ibig sabihin ay mga pulutong ng kulay, o rainbow sa salitang Ingles. Ang susunod na halimbawa ay ang dugo at bughaw. Nang ito ay pinagtambal, nakabuo tayo ng salitang dughong bughaw, na ang ibig sabihin ay maharlika, o ikaw ay nabibilang sa pamilya ng mayayaman, mga hari at reyna. Ang susunod na halimbawa ay anak at pawis. Kapag pinagsama o pinagtambal ang mga salitang ito, ang mabubuo natin ay anak pawis, na ang ibig sabihin ay mahirap. Ang ikaapat na halimbawa ay ang puso at mamon.
Kapag ito ay ipinagtambal, mabubuo natin ang salitang pusong mamon, na ang ibig sabihin ay maawain. Ang susunod ay ang dalaga at bukid. Kapag pinagtambal natin ang dalawang salitang ito, ay mabubuo natin ang salitang dalagang bukid, na isang uri ng isda. Ang ikalawang uri ng tambalang salita ay ang tambalang di ganap. Dito, ang kahulugan ng mga salita ay nananatili o hindi nagbabago. Narito ang ilang mga halimbawa. Silid at aralan, na kapag pinagsama ay mabubuo natin ang salitang silid-aralan, na ang ibig sabihin ay silid kung saan nag-aaral ang mga mag-aaral. Ang sunod na halimbawa ay ang bukas at palad. Kapag pinagsama ito, makakabuo tayo ng salitang bukas palad, na ang ibig sabihin ay matulungin. Ikatlo ay lakad at pagong. Ang mabubuo natin ay lakad pagong, na ang ibig sabihin ay mabagal. Ikaapat na halimbawa ay kapit at bisig. Mabubuo natin ay kapit bisig, na ang ibig sabihin ay nagtutulungan o nagkakaisa. Ang susunod na halimbawa ay ang buka at liwayway. Kapag pinagsama ito o pinagtambal, ang mabubuo natin ay bukang liwayway, na ang ibig sabihin ay mag-uumaga. Naunawaan na ba ninyo ang mga tambalang salita? Mahusay! Narito pa ang mga halimbawa ng mga tambalang salita. Lumang tugtugin, ningas pugon, nakaw tingin, agaw pansin, patay gutom, hating gabi, isip bata, punong kahoy, palosebo, at kapitbahay. Tandaan mga bata, ang tambalang salita ay mga salitang pinagsama o pinagtambal upang makabuo ng isang salita. Narito naman ang gawain para sa ilapat natin. Ibibigay ninyo ang tambalang salita sa tulong ng mga larawan. Una, ano ang sagot? Tama, akyat bahay. Ikalawa, ang sagot ay bahaghari. Ikatlo, ang sagot ay bahay kubo. Kaapat, tama, matanglawin. At ikalima, anak pawis. Magaling mga bata! Ngayon naman, para sa ating pagtataya, panuto, basahin ang mga pangungusap. Hanapin ang tambalang salita na tinutukoy ng salitang may salungguhit. Ang mga pagpipilian ay A. Silid aklatan, B. Akyat bahay, C. Sirang plaka, D. Hanap buhay, o letter E. Bahay kubo. Humanda na sa pagsagot mga bata. Una, nakatira sa maliit na tahanan ang pamilya Antonio. Ano ang sagot? Tama, letter E. Ikalawa, tuwing recess ay nakikita si Mina sa isang sulok ng isang silid na puno ng aklat. Ano ang sagot mga bata? Tama, A. Silid aklatan. Ikatlo, nahuli ng mga tanod ang magnanakaw kagabi. Ang sagot ay B. Akyat bahay. Ikaapat,
Paulit-ulit ang paalala sa atin na magsuot ng face mask. Anong tambalang salita ang tinutukoy ng salitang may salungguhit? Tama, letter C, sirang plaka. Ikalima, marangal ang trabaho ng kanyang tatay. Ang sagot ay magaling. D, hanap buhay. Magaling mga bata. Nakuha ninyo ang tamang sagot. Para naman sa ating huling gawain, panuto. Sumulat ng 5 pangungusap gamit ang mga natutunan ng mga tambalang salita. Isulat ito sa malinis na papel. Hanggang dito na lamang mga bata ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam.